mula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. 2015 National Budget na pork barrel free, pinirmahan na ni Pangulong Aquino. 25,000 pulis tutulong sa seguridad sa pagdating ni Pope Francis sa bansa. Motion para ilabas sa National TV ang pagdinig kay US Marine Pemberton, ibinasura. At dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nasa bahay na para sa Pasko. Siksik ang balitaan dito sa Radyo Vision sa Media ng Bayan. Isang makabuluhan, mapayapa, masagana umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, minsan pa samahan ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Disyembre 24, 2014. Bisperas ng Pasko. At syempre pa mga kaibigan, nandiyan po ang ating mga kaagapay. Syempre, dyan po sa ating PTV4 Telestudio, nariyan ang ating kabalikat, Mutya, Zarina Luzuegro. At syempre dito sa ating Radyo ng Bayan Studio, kasama natin ang ating Mutya ng Baliwag, Bulacan on a beautiful Christmas Eve, si Miss Vivian. Miss Vivian, Merry Christmas! Merry Christmas ka, Francis. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras na paghatid ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya sa inyo, samahan kami until 7 o'clock para sa pagpapakawala pa rin natin ng ilang mahalagang paglilingkod na pambayan at ang mga napapanahong isyong aming tatalastasin sa kabuuan ng ating pagtatanghal ngayong araw na ito ng Wednesday. At syempre bukas ang ating message center sa pamagitan ng ating personal hotline 0922-358-2679 para po sa inyong mga mensahe, pagbati, but don't forget to write your name and your addresses, please. Okay, samantala, Vips, napaka-traffic ng sitwasyon ngayon sa mga lansangan, lalo na doon sa mga dadaanan nating mga terminals. That's right. Nagsisimula na ngang mag-uwian itong ating mga kababayan. In fact, according sa ating mga nabasa ay fully booked na ang mga ports at ang mga terminals na papauwi ng probinsya. At bisperas na nga po ngayon mga kaibigan ng Pasko, huling araw ng simbang gabi. Nakabili na po ba kayo ng mga panregalo? Pero sana po ay huwag po nating makalimutan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang iyan po ay ang pagdiriwang po ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo at ang pagkakataon po na magkasama-sama ang ating mga pamilya. Okay, at dito sa ating mga kababayan na bumabiyahe at naghahabol pa, Vips, ng pag-uwi sa kanilang mga lalawigan, ang paalala natin kagad, ingat, ingat, higit sa lahat, ingat. Okay, sa kanilang biyahe, makararating din sila sa kanilang mga destinasyon, safe and sound. Basta tayo ay maging defensive driving lamang ang gagawin natin. Huwag po tayong magbadali. We have all the time at mabuti na yung nag-iingat tayo kesa sa disgrasya. Samantala, Vips, puntahan natin ang ating kabalikat sa ating PTV4 Telestudio, si Zarina Luzuegro. Zarina, Merry Christmas! Good morning! Araw ng Pasko, bukas na yan sa inyong dalawa at maraming salamat sa inyo. Magandang umaga, Bansang Pilipinas. Narito na po ang mga balitang nakalap ng Media ng Bayan. Una sa ating mga balita, syempre mabuting balita muna tayo dahil pirmado na po ni Pangulong Aquino ang pangbansang budget para sa 2015.
Nagkakahalaga ito ng mahigit 2.6 na trilyong piso. Nakuha ng Department of Education ang pinakamalaking budget na nagkakahalaga ng mahigit 364 na bilyong piso. Sinundan naman ito ng Department of Public Works and Highways at Department of National Defense. Balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Nilagdaan na ni Pangulo Aquino ang 2015 General Appropriations Act na itinuring na budget ang bayan para sa mga Pilipino. Nagkakahalaga ng 2.6 na trilyong piso. Ito ay ikalimang pagkakataon na maipasa ang pambansang pondo sa tamang panahon sa ilalim ng Aquino Administration. Ibig sabihin, sa bawat taon ng ating paninilbihan, ginawa natin ang ating tungkulin at manilaw nga po ang mensahe. Talagang malaki na nga ang ipinagbago ng ibig sabihin ng normal sa ating pamahalaan. Dati naging tradisyon ng ang budget reenactment na nagbibigay ng espasyo para sa iba't ibang katiwalian. Ngayon, wala tayong palya sa pagpapakita sa mga Pilipino. Ang ating budget ay tunay ngang budget ng bayan. Ayon sa Pangulo, hindi lamang ito numero dahil nakabatay ito sa performance-informed budgeting o nailaan na sa mga natukoy na programa. Kabilang na dito ang pagpapalakas ng infrastruktura, turismo at pantawid pamilyang Pilipino. Ang PIB rin anya ang mekanismo para hindi makalusot ang anumang maling paggamit sa pondo ng bayan. Kaban ng bayan nakatutok sa kapakanan ng mamamayan, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. At hindi lamang ito bastang pagbuhos ng pondo sa mga boss nating pinaka nangangailangan, binibigyan din natin sila ng boses sa pagbabudget na binabayaran nilang buwis. 1,590 na lungsod at munisipalidad na ang kabilang sa ating bottom-up budgeting program. Ngayon, kung ano ang kailangan ng komunidad, sila mismo ang magsasabi. Sila mismo ang magdidisenyo ng inisyatiba para dito at siya naman din pong pinaglalaanan ng pondo ng ating pamahalaan. Ang pera pong nailaan na alinsunod sa ating bottom-up budgeting program, 20.9 billion pesos. Simula nga rin po nung nakaraang taon, ang ating budget ay hindi na lang koleksyon ng mga numero. Malinaw nang nakasaad ang mga target. Halimbawa, inaasinta ng Department of Public Works and Highways na kumpletuhin ang pagsasongkreto sa konkreto at pagsasaayos sa lahat ng national roads pagsapit ng 2016. Kabilang na ang 4,219 kilometrong kalsada na ipagagawa at isasaayos sa 2015. Ang Department of Social Welfare and Development target na masuportahan ang 4.3 milyong pamilya sa pamamagitan ng Pantawid Pamilya Pilipino Program. Pagtiyak pa ng Pangulo, wala na ang PDAF sa 2015 national budget. Ang mga mabubuting programa na naiwan ay tutugunan sa ilalim na pinagtibay na rin na 22 billion pesos supplemental budget. Patuloy din ang ating paninindigan. Wala na sa ating budget ang PDAF o Priority Development Assistance Fund na naging instrumento ng pangungulimbat ng ilang mapagsamantala. Nilagdaan na rin natin ang supplemental budget para sa 2014. Nang tumugon tayo sa panawagan ng taong bayan na tanggalin ang PDAF sa ating budget, natanggal natin ang racket ng ilang umaabuso sa sistema. Pero kasabay nun, may mga proyekto na antala, may mga serbisyo na putol, at may mga pananagutang hindi nabayaran. Siyempre po, hindi naman natin hahayaang bumalik sa pagdurusa ang mga kababayan nating nabigyan na natin ng ginawa. Gate ng Pangulo, bahagi ng bagong pondo ang pagpapabuti ng serbisyo publiko. Pinahigpit pa rin ito sa pamamagitan ng patakaran na dapat pagsusumite ng requirement ang bawat ahensya para makaiwas sa katiwalian. Pagdating naman sa paghatid ng serbisyo, hindi na pwede ang mamaya na. Ang atas natin, iparating ang pakinabang sa ating mga boss nauna. Pinabilisan natin ang proseso ng pagbabudget. Nabawasan na natin ang pangangailangan sa SARO at sa pagpirma natin, good as release na ang mga budget ng ahensya. Gayun din, nililinis at nililinaw natin ang proseso para higit pang mabawasan ang espasyo sa katiwalian. Ngayon, ang mga pinuno ng ahensya kailangang magpasa ng requirements sa pag-report ng kanilang budget. Sa mga hindi may sakatuparan nito, may karampatan tayong sanction. Babala pa ng Pangulo, madidismaya ang mga abusado dahil mahigpit ang sistema para proteksyonan ang pondo ng bayan. Hindi rin anya titigil ang pamahalaan para mapanagot ang mga nagwalda sa pera ng taong bayan. Abong tayo nga ay nagbabayanihan at nagagalak sa mga tagumpay na atin ang nakamit.
Tiyako, malungkot naman ngayon ang mga dating nagpapasasa sa kaban ng bayan. Dahil sa mga ipinatupad nating paggugol na matuwid, nahihirapan na silang magpakapal ng bulsa gamit ang perang hindi naman talaga kanila. Pues dadagdagan pa natin ang takot at lungkot ng kanilang nararamdaman. Hindi tayo titigil sa ating pagpupunyagi na ulihin ang mga kurakot at papanagutin sila sa taong bayan. Kasama sa inaprobahang supplemental budget ang 10 bilyong piso sa rehabilitasyon ng mga lugar na napinsala ni Yolanda. Mahigit 7 bilyong piso ay para sa pagtatayo ng permanent housing sa mga biktima malayo sa peligro o ang tinatawag na Build Back Better. Pabahay na ito ay ginagawa sa ilalim ng ating prinsipyo ng Build Back Better. Inilayo natin ang ating mga kababayan sa mga mapanganib na lugar, dinisenyo ang infrastruktura upang maging mas matatag laban sa bagyo at hinanapan natin ang alternatibong mapagkakakitaan ang mga pamilyang inilipat. Sa madaling salita, hindi lang natin sila tinulungan makabangon, binigyan pa natin sila ng pagkakataon sa buhay na di hamak na mas ligtas at mas maginhawa kaysa noong bago dumating si Yolanda. Pinasalamatan na rin ng Pangulo ang Senado, Kongreso at Department of Budget and Management para sa masusing pagbuo ng budget sa susunod na taon. Hinikayat nito ang lahat na panatilihin na ang kultura ng mabuting pamamahala sa bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio. Nanawagan naman po si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle sa mga Pilipino na makiisa sa paglaban sa kahirapan. Bahagi ito ng mensahe ng Kardinal para sa Kapaskuhan. Ayon po kay Tagle, panahon na upang iwaksi ang pagiging maluho, makasarili at mapagpanggap. Dagdag pa nito, ang panahon ng Kapaskuhan ay panahon upang tumulong sa mga mahihirap at mahihina. Samantala, sinabi naman ng Kardinal na bilang paghahanda sa pagsalubong kay Pope Francis ay dapat ipagdasal din ang kapanganakan ni Jesus na nagdadala ng pagmamahal at kapayapaan sa mundo. Mas maraming pulis at non-uniformed personnel ang i-deploy ng Manila Police District o MPD sa mga matataong lugar kasunod ng pagsapit ng araw ng Pasko. Sa ilalim po ng kanilang operations masadya, sinabi ni MPD spokesperson Superintendent Marisa Bruno na tinututukan nila ngayon ang 3 lugar sa Maynila na may mataas na antas ng kriminalidad, ang Tutuban, Robinsons Ermita at University Belt. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan din sila sa mga puwersang panseguridad ng mga barangay, paaralan at business establishments para masiguro magiging payapa at maayos ang pagdiriwang ng Pasko. Patuloy rin ang kanilang pagsasagawa ng checkpoints at Oplan Katok at Galugad, maging ang pagpapatrol at pagtugis sa mga most wanted. Samantala, pinaalalahanan ni Bruno ang publiko na mag-ingat at maging mapagmatyag ngayong holiday season at huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa kanilang anumang oras. Nagpalabas naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng 730 special permits sa mga bus. Ito ay upang madagdagan ang bilang ng mga bus na bumabiyahe patungo sa mga probinsyang ilang araw bago ang Pasko. Epektibo ang mga naturang special permit mula December 22 hanggang January 3. Samantala, pinalalahanan naman ng ahensya ang mga operator ng bus na tiyaking maayos ang lagay ng kanilang mga bus bago bumiyahe. Samantala, pansamantalang nakauwi si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo sa kanilang tahanan sa Quezon City. Matapos itong bigyan ng 4 na araw na Christmas furlough ng Sandigang Bayan. Narito po ang ulat ni Dina Pagibitan. Nakauwi na ng kanyang tahanan sa La Vista, Quezon City si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo matapos mapagbigyan ng 4 na araw na Christmas furlough. Pasado alas 10 ng umaga nang lumabas ang convoy ni Arroyo sa Veterans Memorial Medical Center o VMMC. Pinayagan ng Sandigan Bayan si Ginang Arroyo na magdiwang ng Pasko sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay simula December 23 hanggang December 26. Ang ibinigay na dahilan ng korte si Pope Francis na nakatakdang bumisita sa Enero sa bansa. Ayon sa korte, ito lamang ay pagpapakita ng pagiging maunawain at maawain ng Papa, kaya naman pinagbigyan nila ang hiling ni Arroyo. Unang hiniling ng kampo ni Arroyo na mapagbigyang makalabas ng VMMC mula December 23 hanggang January 3. Matatandaan noong nakaraang taon, ang pamilya ng Ginang ang dumalaw sa ospital para roon ipagdiwang ang Pasko. Naka-hospital arrest si Ginang Arroyo dahil sa kasong plunder, kaugnay ng di umano'y maling paggamit nito ng mahigit 300 million pesos na intelligence fund ng PCSO nang siya pa ang Pangulo ng bansa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magdidiwang ng Pasko si Arroyo sa kanyang bahay matapos na
hospital arrest noong October 2012. Alas 2 ng December 26 nakatakdang bumalik ng VMMC si Arroyo. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan. At yan po mga maiinit na balita hanggang sa mga oras na ito. Sa ngayon, balik na tayo kay Francis at Vivian sa Radyo ng Bayan Studio. Serena Lusuegro. 14 minutos, 54 segundos na. Makalipas ang alas 6, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan sa unang bahagdan ng ating Wednesday edition ng ating Radio Vision dito sa Media ng Bayan. Alam mo, Vibs, talagang hindi ko po pwedeng hindi paraanin itong isang mensaheng napaka-inspiring. Pakinggan mo ito, Vibs, ha? Okay. Mula sa ating message center, Good AM, Francis. I want to wish you a very merry, happy Christmas, and may you have a healthy, happy, and of course, a very fruitful 2015. Thanks for keeping my morning informed, stress-free, and for the smile with your funny jokes. Regards to Joe and your new co-host. What's her name? Si Vivian ho ito, si Vivian. Wow, will you describe dito, ladies, to me? Describe, please. I am blind. Thanks so much again. Your appreciative listener, Eddie Ong ng Bacoor, Cavite. May kapansanan siya, no? Hindi siya makakita. Kaya gusto niyang i-describe ko kung ano ang itsura ni Vivian. Si Vivian ay napakaganda. Siya ang mutya ng Baliwag, Bulacan. Imaginein mo na lang, ang height niya is 5'5 to 5'6". Slim, talaga namang beauty, talaga ito. Talagang hindi natin po pwedeng, teka, ano yung sinisenyas mo, sexy? Ang kanyang vital statistics is, Mga ano, wag na. wag na. At baka, Pasko naman, talaga naman, wag na. Pero, she is really beautiful. Ay mutya, beauty contestant ito sa nakalipas na Miss Earth noong 2011. Okay. So, may imagine mo na, Ed, ganyan siya kaganda. Kaya napakaswerte kong magkaroon ako ng kaagapay dito sa ating Radio Vision na isang mutya ng Baliwag, Bulacan. And she is only 26 years old. Very much available. Very much negotiable. Pero pang very much, Okay, Vibs. Okay, Ka Francis, paalala lang po sa ating mga kababayan, tagapakinig at tagapanood. Nag-announce po ang Palasyo ng Malacanang na wala pong pasok sa atin pong private and public offices sa Enero 15, 16 at 19. So lahat po yan ng government and private offices. Wala Okay. pong pasok in connection po sa pagdating, pagbisita po ng ating Santo Papa. That is in Metro Manila. Yes, in Metro In Manila. Metro Manila po yan. Baka kala nyo nationwide po yung special non-working holiday. Hindi po. Just for Metro Manila, in consonance with the Pope visit that the Pope will be arriving on January 15, 16, nandito siya. At yung iba pang itinerary niya for Tacloban until 19, yun po ang 3 araw na non-special, non-working holiday. Okay. At sunod-sunod din ang misa niya, Ka Francis, sa Quirino Grandstand, sa Manila Cathedral, at magmimisa rin po siya sa Tacloban at pupunta po sa UST. Kaya po sa ating mga kababayan na interesado pong makadalo ng misa at makita po ng personal ang ating Santo Papa, pumunta lamang po kayo sa mga lugar na ito. Okay, so sa puntong ito, Vibs, at atin nang paraanin ang unang bulusok ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Unahin na natin ang ating radyo ng Bayan, Palawan with Goody Sarsagad. Goody, magandang umaga, Merry Christmas, konektado ka. Goody. Okay, medyo nahihirapan ang linya ni Goody. Okay, nahihirapan. Samantala, Magbasa muna tayo ng mga mensahe mula sa ating mga tagapakinig. Greg Tataro, okay na? Okay, sige. Mamaya na, Vips, at puntahan na natin si Greg Tataro Jr.
ng Radyo ng Bayan Tanda. Greg, maayong buntag, Merry Christmas, konektado ka. Yes, Merry Christmas. Tiniyak ni Surigao del Sur NFA Provincial Manager May Sara Atumar na walang dapat ipangamba ang publiko sa supply ng bigas sa buong lalawigan sa loob nitong panahon ng mahabang bakasyon. Sa inilabas na stock inventory noong Lunes, Disyembre 22, umaabot sa kabuang 102,449 na sako ng bigas ang nakasalansan sa lahat ng kanilang mga bodega. Hinati ito sa local rice na nasa 5,171 bags habang ang imported rice naman ay nasa kabuang 97,278 bags. Samantala, sinabi rin ni Manager Atumar na ang presyo ng NFA rice ay nananatili pa rin sa 27 pesos o kaya 32 pesos kada kilo depende sa regular milled o kaya well-milled rice. Dagdag pa nito ay iniulat na ang modal retail price ng commercial rice sa lalawigan ay naitala sa pagitan ng 39 pesos hanggang 47 pesos kada kilo, depende rin sa klase. Para sa Radyo Vision, ito po si Greg Tataro Jr., DXJS Tandag, Media ng Bayan. Thank you very much, Greg Tataro Jr. Pumunta muna tayo sa Palawan. Balikan natin ang ating kasamang si Goody Sarsagat. Goody, magandang umaga. Konektado ka. Hello, Goody. Itayo ang cold storage facility sa buwan ng Enero ng taong 2015 sa munisipyo ng Batarasa, partikular sa Barangay Marabahay 2 sa lalawigan ng Palawan. Kinumpirma ito ni Engineer Sailito Purisima, hepe ng mga programang pang-infrastruktura ng pamahalaan palalawigan ng Palawan. Napag-alaman pa kay Engineer Purisima na ang tatayong cold storage facility kabilang na ilalagay na Seasport ay may kabuang budget na 20 milyon hanggang 50 milyong piso. Mula ang pondo nito sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, at noong Hunyo 2014 ay natanggap na ng pamahalaan palalawigan ang inisyal na budget para sa proyekto na nagkakalagaan ng 20 milyong piso. Ipinaliwanag ni Engineer Purisima na nagkaroon ng pagkaantala ang pagsisimula ng proyekto dahil sa mga kinakailangang preparasyon tulad ng serye ng survey na isinagawa upang matukoy ang tamang lokasyon na angkop na pagtayuan ng proyekto. Ang palalagay ng cold storage facility sa Batarasa ay inanunsyo ni Pangulo Aquino sa kanyang sona nitong taong 2014. Para sa Radyo Vision, Goody Sarsagat, Palawan, Media ng Bayan. Maraming salamat, Goody Sarsagat. Okay, 22 minutos, 32 segundos makalipas ang alas 6. Vips, yung ating aparador ng message center, please. Yes, good morning po, Ma'am Vivian and Sir Francis. Merry Christmas! God bless from Reyka Disamburon ng Sapang Palay, Bulacan. Okay, Merry Christmas. Okay. Good AM sa lahat ng mga taga-Kapul Northern Samar. Kamusta? Si Kaam Dimuan. Nakikinig po ang Pineda Francisco family from Jed Kabakang. Merry Christmas to Pineda family of Kapul Northern Samar, especially to Tatay Norio. We love you, Lolo, from Jed Pineda. And good AM, Francis and Vivian. Happy listening to BFP NCR Director Superintendent Sergio Soriano. And good AM, Francis and Vivian. A blessed Merry Christmas to all. For God so loved the world that He gave us His only begotten Son. A blessed holiday to the Philippines. Kitty Hawk. Wow. Thank you very much. At maligayang Pasko sa inyong patuloy na pagsubaybay sa atin. Okay. Samantala, nakaantabay ang radyo ng Bayan Tawi-Tawi with Sally Jamasali. Sally, okay, assalamualaikum, konektado ka. Ngayong panahon at diba lahat ng service ng ating dapat. Medyo hindi maganda ang komunikasyon. Medyo established. Babalikan natin si Sally Jamasali. Okay. Mamaya na lang. Mamaya na, Vips. At hindi audible masyado ang komunikasyon. Okay, Vips. Oo. Meron tayong paalala pa rin sa ating mga taga-subaybay. Tingnan nga natin ang daloy ng trapiko. Vips, go.
Yes, puntahan muna natin si Julius Disamburon na nasa Dagupan. Julius, magandang umaga. Hello? Julius, good morning. Nasa Dagupan Terminal. Ayun, Yes. Dagupan Bus Line Terminal. Okay, balikan mata na lang natin si Julius, maya-maya lang pag-ready na ang kanyang linya ng komunikasyon. Balikan muna natin ang ating kasama sa Tawi-Tawi, si Sally Jamasali. Sally, magandang umaga. Samanta ang mga aksidente ngayong panahon ng Kapaskuhan, agad na ipinatupad ang iwas paputok dito sa buong lalawigan ng Tawi-Tawi. Katunayan lahat ng service firearms ng ating kapulisan kasama na ang hukbo ng sandatahang lakas na kasalukuyang nakadestino dito sa buong lalawigan ay silyado na. Sa kasalukuyan kahit na bisperas pa ng Pasko, ultimong mga paputok o firecrackers ay bihira mong marinig dito sa bayan ng Bungaw, na kung ikukumpara sa mga nagdaang taon sa buwan na palamang ng Oktubre ay kaliwat kanan na ang pagsabog ng iba't ibang klase ng paputok. Isa sa mga dahilan kung kaya't naging matahimik ngayon dito sa bayan ng Bungaw ay ang mahigpit na pagpapatupad ng iwas paputok ng mga tropa ng PNP Special Action Force na naging dahilan din ng pagiging matatag ng kaayusan at katahimikan sa buong lalawigan ng Tawi-Tawi. Naging mataas din ang antas ng crime solution rate ng kapulisan sa kasalukuyan mula ng madestino dito sa lalawigan ang mga elite forces ng PNP. Pati na rin ang problema sa droga ay unti-unti nang nare-resolbahan. Samantala, hindi rin nagpakampante ang pamunuan ng IPHO o Integrated Provincial Health Office dito sa bayan ng Bungaw. Kaya naglatag na rin ng contingency measures ang mga health personnel kasama na ang iba pang pribadong pagamutan upang kagyat na matugunan ang pangangailangan serbisyong pangkalusugan ng mamamayan ngayong panahon ng Kapaskuhan. Para sa Radyo Vision, Sally Jamasali mula DXTC Radyo ng Bayan Tawi-Tawi, Media ng Bayan. Thank you very, very much. Sally Jamasali ng Radyo ng Bayan Tawi-Tawi. Vibs? Yes, samantala alamin na natin ang magiging lagay ng panahon. Ngayong araw mula sa ating kasamang si Jessie Basco live mula sa Amor na- Pag-asa DOST. Si Amor yes, na yata. Amor La Rosa. Okay, si Amor La Rosa po ang mag-uulat ng lagay ng panahon. Amor, magandang umaga. Nang nagdatingan dito, sina Greg, sina Anthony, sina Benny, sina Floyd, at saka si si Joel. Abay, talagang malakas daw ang ambon, nahirapan sila kanina. Talagang napaka-siksik. Traffic daw ba? Ikaw ba hindi na traffic kanina? Hindi naman Because of kasi the ambon? maaga pa, Okay. Francis. At saka medyo maambon pero hindi naman ganoon kalakas ang ulan to the point na magdudulot ito ng baha. Sana sa bukas Pasko hindi naman masyadong malakas ang ulan para makapamasko yung ating mga kababayan. Ay, nung dumating si Greg dito kanina, mainit ang ulo eh. Bakit? Dahil daw sa ambon. At saka si Wilson. Sabi nga ni Wilson, akala daw niya, uuwi na siya ulit eh. Oo, biro mo daw yung ambon. Hindi magiging dahilan yung ambon para hindi matuloy ang Radyo Vision sa media ng bayan. The show must go on kahit na anong sitwasyon. Okay. Puntahan na natin si Amor La Rosa. Amor, magiging maaraw ba o maulan ang aming Pasko? Good morning din, Vivian. Good morning, Pilipinas. Ito na po ang latest sa ng ating panahon. Pero bago po ang lahat, naglabas po ng rainfall advisory ang Pag-asa. Ayon po dito, inaasahan po natin ang mga pag-ulan dito po yan sa Metro Manila, Bataan at ganoon din dito sa may Calabarzon. Inaasahan po ito magpapatuloy hanggang sa susunod na 3 oras. Kaya para po sa ating mga kababayan na lalabas po ng kanilang mga tahanan, iba naman po ay pauwi pa lamang, mag-ingat po kayo at syempre panatilihin po natin ang pagiging alerto sa lahat ng oras. Samantala para po sa
sa araw na ito, bisperas po ng araw ng Kapaskuhan, inaasahan po natin na makakaranas sa mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog ang ilang bahagi ng ating bansa. Ayon nga po sa forecast ng Pag-asa para sa araw na ito ay umiiral po dito sa ating par itong diffused tailwind of a cold front na makakaapekto dito po yan sa bahagi po ng Southern Luzon at meron din po tayong presence ng northeast monsoon o yung hanging amihan, makakaapekto naman yan dito po sa northern at pati na rin sa may Central Luzon. Inaasahan po natin sa mga susunod na oras para po sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila. Ganoon din po dito sa regions ng Calabar Zone, pati na rin po dito sa Bicol Region, Eastern Visayas, Davao at pati na rin po dito sa may bahagi po ng Soc-Sargen. Makakaranas po kayo ng maulap na kalangitan na meron pong may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Ganoon din para sa ating mga kababayan dito po yan sa Mindoro, pati na rin po dito sa Marinduque at ganoon din sa ating mga kababayan sa bahagi po ng Romblon. So nakikita naman po natin na medyo maraming areas ang makakaranas ng maulang panahon sa araw na ito. At dito naman po sa ating mga kababayan sa Cagayan Valley, pati na rin po dito sa may bahagi po ng Cordillera at pati na rin po dito sa may Central Luzon, inaasahan po natin ang may hinang pag-ulan lamang dahil po ito sa presence ng northeast monsoon o yung hanging amihan. At inaasahan din po natin dito sa natitirang bahagi po ng ating bansa ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron lamang pong isolated light rains. At para po dito sa natitirang bahagi pa po ng ating bansa, yung mga hindi ko po na-mention kanina, inaasahan po natin ang generally fair weather. Meron po kayong bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Pero syempre, paghandaan pa rin po natin ang posibilidad ng mga pulong-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Ang tandaan po natin, lagi po tayong magbaon ng payong o anumang panangga sa ulan para po tayong makaiwas sa sakit ngayong holiday season. At yun po ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod naming updates para po yan sa Panahon TV Express. Para sa Radyo Vision, ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa DOST Media ng Bayan. Good morning, magbalik sa iyo, Vivian. Maraming salamat, Amor La Rosa. 31 minutos, 11 segundos makalipas ang alas 6 at Vibs, binabagtas na natin ay kalawang bahagdan ng ating Wednesday edition at paraanin natin itong ilang napaka-inspiring message na ito mula sa ating aparador ng Message Center. Thank you, Lord, for another peaceful waking moment. I thank you for the new vision to face the routine of duty. Lord, bless also my friends who, like me, have awakened to start their day. May they come to know, just as I do, the joy of offering to you all the blessings of this new day. Amen. A blessed morning. Mitun na yung your Radio Vision. Congratulations. Remind your viewers that the message of Christmas is to give without counting the costs. To give your love to others, not just on Christmas Day. God bless. Mula kay Governor Cora Alma de Leon ng ating Philippine Red Cross na former chair ng Civil Service Commission. Thank you very much for viewing us, for listening, and continuing support, Madam Governor. Okay, good AM po. Pagbati sa kaarawan ni Marian Busto ng Ibarra, Sampaloc, Manila. Pagbati galing kay Ronald ng Payatas, Quezon City. Maraming salamat po. Good AM, Miss Vivian at Poging Ka Francis. Thank you. Pabati naman ang kapatid ko na si Marites Abelgas dyan sa Bulacan. Tagal na kasi kaming hindi nakikita. Maraming salamat po. Belinda Abelgas ng Barangay Hamorawan, Calbayog City. Hello, good AM and Merry Christmas, Ka Francis and Miss Vivian. Ang ganda po ng programa nyo, very updated sa news. Bukod sa napaka-karisma, si Sir Francis. Oy, thank you. Merry Christmas. Eh, kasama pa siyang magandang babae. Wow. Si Miss Vivian, maraming salamat po sa inyo. I am Gino ng Quezon City. Good AM, Ka Francis and Miss Vivian. Happy listening to Police Senior Superintendent Carmelo Valmoria, Regional Director ng NCRPO. Happy viewing po and maraming salamat. Maraming salamat. Ho, ho, ho. 33 minutos, 23 segundos makalipas ang alas 6. Paranin muna natin ang ilang paalala mula sa inyong himpilan. Tayo,
36 minutos na, 36 segundos makalipas ang alas 6. At sa puntong ito mga kaibigan, bigyan daan natin ng isang situationer mula po sa North Luzon Expressway via phone patch ang ating kasamang Senyor Emil Carion. Senyor Emil, maya-payaba, kekongan, konektado ka. Okay, medyo kumawala ang linya. Baka malakas ang ulan. Ano ba? Umuulan pa ba? Umuulan pa rin, Benny? Aba, kaya pala gininawan linya ni Senyor Emil Carion. Okay, tuloy-tuloy tayo. Sa ating message center pa rin, Vibs. Yes, nag-text sa atin. Good morning po, Sir Francis and Ma'am Vivian. Maaari ko po ba kayong i-add sa Facebook mula kay Anthony Suyo ng Tuguegarao City, Cagayan? Nagpe-Facebook ka ba ka, Francis? Alam mo, takot ako. Takot ako sa Facebook. Ayun. Takot ako sa Facebook. Okay. Okay, maulan na morning po ka, Francis and Miss Vivian. Pabati naman po kami dito na nagkakape habang nakikinig. Napakalamig po kasi. Merry Christmas mula kay Cindy ng Maramba. Okay, habol. Good AM ka, Francis at gandang Vivian. Maligayang Pasko sa buong staff ng Radyo Vision. Lex Reynante ng San Vicente, Owas Albay. Ka Francis at gandang Vivian, maayong buntag. Malakas talaga ang radyo ng bayan dito sa bundok sa Hingoog City. Ka Francis, Merry Christmas and Happy New Year to all of you from Levi Gabia, Membunga, Hingoog City. Thank you very, very mucho. Okay, Senyor Emil Carion mula sa NLEX. Emil, konektado ka. Talagang mahirapan yata si Senyor Emil. Vibs, mahirapan. Yes, oo. But anyway, paraanin mo nga muna itong isang dapat na dapat malaman ng mga employers sa pribadong sektor. Ano ang itinakda ng DOLE? Yes, according po sa Department of Labor and Employment, ang mga empleyado po na papasok bukas, December 25th, araw ng Pasko, ay dapat makatanggap ng doble ng kanilang sahod para sa araw na yon kasi po regular holiday ang Christmas. Oo, okay. At kung mag-overtime, additional 30% sa kanilang hourly rate. Alam nyo mga kaibigan, napakahirap talaga ng dapat pista opisyal, nagpapahinga to be with your family, bonding, reunion, pero pumasok ka sa tawag ng tungkulin, siguro dapat naman you must be properly compensated. Oo. Pero kahit idineklara ang special non-working holiday ang December 24th, ngayong araw, at December 26th, ay no work, no pay ang implementation ng bayad para sa mga araw na yon. Ayan, okay. Pero tingnan natin ang kapakanan ng ating mga daily wage earner. Yes. Okay. For the third time around, Senyor Emil Carion mula sa North Luzon Expressway. Andiyan ka na ba talaga? Konektado ka? Umayaw na. Napagod na rin ang kanyang linya ng komunikasyon, Santa Maria Elementary School. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Babes? Also announcement, nagbabadya po ang pagtaas ng singil sa Maynilad and Manila Water sa 2015. So magdadagdag po sila ng 36 cents para po sa per cubic meter para po sa Manila Water and 38 cents per cubic meter para po sa Maynilad. Okay, so sa puntong ito at paranin na natin ang ikalawang sigwada ng ating provincial roundup sa pangunguna ng Radyo ng Bayan, Tayug, Pangasinan with Leslie Hemino. Leslie na imbagabigat kada kayo amin. Merry Christmas, konektado ka. Okay, Leslie. Okay, medyo talagang nahirapan talaga ang linya natin kapag ganitong magpapasko at umaambon. Okay. Text muna tayo, Good morning at advanced Merry Christmas sa inyo. Ma'am at sir, pakibati po sa aking ina na hindi pa bumabangon dahil giniginaw daw. Wala kay Verl Vincent sa Leyte.
Well, special non-working holiday naman ngayon. So, siguro meron siyang every right para magtagal ng kaunti sa kanyang higaan at mamahinga. Okay, Emil Carion. Tayog, Pangasinan. Okay, Radyo ng Bayan, Tayog. Leslie Amino na Imbagabigat. Konektado ka, Leslie. Yan at miyembro ng Barangay Council mula sa 1,333 barangays ng Pangasinan sa ginanap na Barangay Captain's Day noong December 20 sa Narciso Ramos Sports and Civic Center Gymnasium sa Lingayen. Ang kay Liga ng Barangay Provincial Federation President Board Member Amado Espino Jr., ang event ay inihandog ng provincial government bilang pagkilala sa pagod, hirap, sakripisyo at serbisyo na binibigay sa kanilang kabarangay. Pinasalamatan nito ang kasalukuyang administrasyon dahil sa suporta nito ay binibigay sa mga barangay. Kanyang binanggit ang bagong patunayang Liga ng Barangay Building na nasa tabi mismo ng Provincial Employment Service Office kung saan maaaring magsagawa ng official business at transactions sa mga kapitan o member ng council. Idinagdag nito na inaprobad na rin ng provincial government ang hiling ng Liga na multi-purpose vehicle para sa bawat bayan at lungsod. Sa kabilang dako, si Governor Espino ay nagalak sa dami ng dumalit na nga ito ng pagbibigay ng buong suporta sa lahat ng gawain ng Barangay Council at hinimok din ang mga ito na ibigay ang mahusay na serbisyo publiko. Isinagawa din ang raffle draw sa ibang premyo bilang bahagi ng event. Para sa Radio Vision, Leslie Harino ng Pangasinan, Media ng Bayan. Thank you very much, Leslie Hemino. Dumako muna tayo sa Iloilo. Nariyan ang ating kasama ang si Paul Tarosa. Paul, magandang umaga. Konektado ka. Hello, Paul. Okay. Paul? Paul Tarosa kami, Paul. Maayong aga kasamang Francis at kasamang Vivian para makatutok sa police operations at pagpapatrolya ang kapulisan sa buong Pilipinas. Nagdagdag ng non-uniform personnel ang PNP na inisyatibo ng Department of Interior and Local Government. Dito sa Police Regional Office 6, 178 NUPs ang sumumpa sa Campo Martin Delgado. Sila ang ide-deploy sa iba't ibang police stations sa buong kanlurang Visayas. Ayon kay PNP Regional Director Josephus Angat, asahan ng mamamayan ang mas pinalakas na hanay ng kapulisan na magbabantay at magpapatupad ng seguridad dahil binigay na sa mga NUP ang trabaho sa opisina. Sa susunod na mga taon, may susunod pang mga batches ng non-uniform personnel ang susumpa at idedestino sa mga police stations dahil 630 ang kota ng Police Regional Office 6. Para sa Radio Vision, ito po si Paul Tarosa ng DYLL Radyo ng Bayan, Iloilo, Media ng Bayan. Maraming salamat, Paul Tarosa. Okay, tuloy-tuloy tayo. 44 minutos. 38 segundos makalipas. Ang alas 6, puntahan natin ang Radyo ng Bayan Tabuk with Hazel Gopay. Hazel na Imbagabigat, Maadyaw na Pasko. Konektado ka. Maraming salamat at maligayang Pasko, Pilipinas. Mahigit 1 milyong piso ang inilaan ng Tabuk City Government para sa special program for the employment of students of SPES sa taong 2015 na makakatulong na mahigit 300 mag-aaral. Ayon kay Lloyd Asaboy, Public Employment Service Officer ng Tabuk City, ang nasabing halaga ang 60% counterpart ng Tabuk City at ang 40% ay magmumula sa Department of Labor and Employment. Sa February 2015, tatanggap ang Employment Office sa mga aplikante na magsisilbi bilang mga clerks at laborers sa iba't ibang tanggapan ng city government. Ang mga makakapasa ay maglilingkod ng 25 araw na nadagdagan ng 5 araw kung ikukumpara nung nagdaang taon na 20 araw lamang. Base sa standard wage rate ng Tabuk City, 250 pesos kada araw ang matatanggap ng mga benepisyaryo. Layunin ng SPES na matulungan ng mga poor but deserving students bilang tulong ng pamahalaan sa mga qualified high school dropouts na nakasaad sa Republic Act bilang 9547. Ang programang ito ay bukas sa mga 15 to 25 years old na merong kompletong dokumento. Para sa Radio Vision, Hazel Gopay, Tabuk City, Media ng Bayan. Thank you very much, Hazel Gopay. Samantala, balikan natin ang ating kasamang si Emil Carion para ihatid sa atin ang pinakauling lagay ng trapiko mula sa North Luzon Expressway.
Emil, magandang umaga. Gandang umaga, Vivian at Francis, at sa ating mga tagapakinig nood sa Radyo Vision. As of 6:10 a.m. ay talaga namang matindi ang build-up ng traffic dito sa bahagi ng Balintawak Cloverleaf at sa bahagi naman ng pa-exit sa Dao Toll Plaza. Ang pinakamagandang balita rito ay maluwag ang traffic sa loob ng NLEX. Pero dito naman sa labas ay walang tigil yung ulambon na nakakaabala din sa ating mga kababayan na ngayon ay naghahanda na para bumiyahe at yung mga nasa kalsada naman ay nahihirapan din. Pero na-observe natin kaninang 11 p.m. hanggang 1 a.m. ay lumuwag ang bahagi ng NLEX at alas 3 kanina ay nagka-traffic na naman. Yan ang report para sa Radyo Vision. Emil Carion, Media ng Bayan. Maraming salamat, Emil Carion. Okay, medyo isingit na natin itong mga huling messages na ito. Vips, para sa ating mga listeners and viewers nationwide. Good day, Kuya Francis. Napapanood ka namin kita kasi may sakit ako. Hindi ako nakasali sa prayer at misa de Aguinaldo. Sister Mary Ann. Okay, get well soon. Good AM, Sir Francis and Ma'am Vives, nais ko pong batiin ng Merry Christmas ang aking maganda, mabait at mapagmahal na nobya na si Miss Princess Cabañez Embradura ng La Anunciación, Irigas City. Ang pagbati mula sa kanyang boyfriend Chino Zantua ng Puerto Princesa, Palawan. Maraming salamat po. Talaga naman. Ang sweet. Ang sweet naman ninyo talaga. Ay, siya nga pala, Vivian, ano? Marami akong nadaan ng mga bus terminal kanina as early as 2:30, 3 o'clock in the morning. Abay, talaga naman. Saksakan ang dami ng pasahero up to this time. Ewan ko dyan sa terminal ng Cubao kasi sa Manila, napakarami. Oo, pero buti na lang ang ating puwersa ng pulis ay nariyan para po bantayan ang seguridad. Pero so far, according po sa ating Philippine National Police, ay wala pa silang namamonitor na any untoward incident o banta sa seguridad po ng ating bansa. So, safe pa rin po. Samantala, puntahan muna natin si Julius de Samburo na nandyan sa mga bus terminals sa Cubao. Julius, magandang umaga. Ano na ba ang lagay dyan? Maraming salamat sa inyo, Vivian and Francis. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Metro Manila. Patuloy nga po tayo sa pagbabantay sa mga bus terminal natin dahil nga po ngayon pong bisperas ng Pasko ay asahan nyo na po yung talagang bulto ng mga pasahero mag-uuwian sa kani-kanila pong mga probinsya. Lalo na po ngayon pong araw na ito na talagang yan na sinasabi na kahit yung trapiko natin within the EDSA at yung mga iba pang side streets, talagang magsisikip na po yan at sinabayan pa ito, Francis and Vivian, ng pagbuhos ng malakas na ulan. Samantala, sa punto pong ito, silipin po muna natin ang pinakahuling lagay ng mga pangunahing kalsada sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po natin ang bahagi po ng C3A Bonifacio. Sa mga oras pong ito, nagiging tuloy-tuloy at passable pa naman sa mga motorista ang A Bonifacio, kung saan po nagiging wala pa namang inaasahan na mabigat na sitwasyon ng trapiko yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga tutungo sa may area ng Araneta Avenue at ng Quezon Avenue. Diyan po sa lungsod ng Quezon, yan po yung mga sasakyan na galing po ng lungsod ng Caloocan. Tungo tayo ngayon sa may bahagi naman ng EDSA Pituazon sa lungsod po ng Quezon. Unti-unti na pong nagsisikip yung daloy po ng mga sasakyan natin. Yan po yung mga patungo po ng service road papasok ng Araneta Center sa Cubao at maging po yung northbound lane, pabalik po yan dito po sa North EDSA at pati po yung southbound area kung saan po sa may papasok po dito sa aming kinaroroonan sa may area po ng New York at ng Pituazon. Dito pa rin po yan sa lungsod ng Quezon. Sa may EDSA Ayala naman po tayo, mga kabalitaan, at yung mga sasakyan po natin ay unti-unti na rin pong naiipon hanggang sa mga oras na ito sa may bahagi po ng southbound lane. Papasok po yan ng Makati City Business District at patungo po sa may area ng Ninoy Aquino International Airport at ng MRT Top Avenue Station. Pero passable pa naman sa mga motorista natin itong gitnang bahagi. Yan po yung papasok sa may area ng White Plains, Connecticut. Panghuli na lamang, ito pong C5 Green Meadows, alternatibong daan ng mga motorista kapag syempre traffic po dito sa EDSA
asahan nyo na rin po yung unti-unting pagtaas ng volume ng mga sasakyan natin, lalo na po yung mga patungo po sa may southbound area, Tiendesitas at ng Market. Dito naman po sa aming kinaroroonan ngayon, dito po sa isang terminal ng bus, dito po sa Cubao, sa Quezon City, makikita natin na talagang sunod-sunod yung datingan nung mga bus natin. Yan po yung mga bus na galing po sa may norte. At yung iba natin mga kababayan, kung masisilip natin dito sa may loob, talagang puno pa rin at talagang nag-uunahan na sa pagsakay sa mga buses para makahabol sila at makauwi para mamayang Noche Buena. Eto, dito sa gilid ko lamang, dito yung mga dito na hanggang dito na sa labas nagiintay yung mga kababayan natin, yung mga pasahero na sasakay sa mga sa mga buses natin patungo sa kanilang mga lalawigan. Ito siguro yung mga ito simula kanina pa o simula kagabi pa at yung iba ay kanina pang madaling araw nagsimulang tumungo dito at syempre ito, sir, magandang umaga po, sir. Magandang umaga, sir. Ano oras pa po kayo dumating dito, sir? Alas 12 po. Alas 12. Saan po kayo patungo? Ilocos po. Ilocos. Yung mga kababayan po natin ay bagabigan, sir. Pero sa tingin po ninyo, sir, dahil sa dami nito, ano oras po kayo possible na inaasahan ninyo makakasakay na, no? Tanghali na. Tanghali na po siguro, sir. At hahabol na kayong pang Noche Buena, sir? Opo, sir. Sige, salamat. At dito sa gilid na ito tanongin na natin si ate. Ate, magandang umaga, ate. Ito, nahiya na si ate. Yan. Ito. Sir, good morning po. Good morning. Ay, good morning. Opo. Sir, ano oras pa po kayo naandito po? 11:30. 11:30. Kagabi pa po. Kagabi pa. Ilan po kayo mga mag-uuwian? 5. 5. Ako talaga, ang daming mag-uuwi, sir. 5 kami pupunta sa Bigan. Sa Bigan? Probinsya niyo po? Hindi, mamamasyal lang kami. Mamamasyal lang. So, bakit sir parang naisabay niyo po yata na ngayon lang umuwi itong nakaraan hindi? Alala, napagkasunduan lang namin ng mga pisang ko, ng misis ko. Tsaka ito nga anak ko, nakatulog na nga. Nakatulog na. Siyempre sa dami nito, baka mamaya pa kayo makatanghali. Ang sabi, ang tansya ko baka mga alas 12 pa o alauna pa kami. Nakakabiyahe. Okay, sige sir, salamat po. Ingat po sa biyahe po. At yan lamang yung ilan sa mga mensahe o komento nung ilan natin mga kababayan na pauwi doon at mamamasyal doon sa ilang mga lalawigan natin sa norte. Alam mo, Francis tsaka Vivian, ito yung kinaroroonan namin kung kayo'y magagawi sa may southbound area, yung service road dito na patungo ito ng Cubao. Ito talagang lalakarin ko kahit umuulan talagang business as usual, gaya ng dati sa EDSA, napakabigat pa rin ng sitwasyon ng trapiko. Alam mo, doon pa lamang sa may kanto ng Timog, naiipon na yung mga sasakyan natin at hanggang dito na yan, makarating dito sa may dulong bahagi ng Cubao at lalo na po yung pa-southbound area dahil karamihan po dyan ay mga bus terminal din na patungo hindi lamang po sa mga lalawigan sa norte, kundi pati yung mga lalawigan sa may katimugang Luzon. So yan muna ang pinakahuling mga ulat mula po rin po dito sa may bahagi ng Cubao sa lungsod ng Quezon. Kasama pa rin po ang Unit 3. Ito syempre pati na rin natin sila dahil po bisperas po ng Pasko para na rin po para sa bayan at syempre nagtatrabaho sila Kuya Ferdy, Kuya June, Kuya Benny, Kuya Romy at sina Kuya Lito. Syempre maraming salamat din po sa ating mga nakaagapay. Dito pa rin po yan sa Cubao sa lungsod ng Quezon. Balik muna tayo dyan sa Radyo ng Bayan Studio at Merry Christmas sa inyo, Francis at Vivian. Okay, tuloy-tuloy na tayo at sa huling mga sandali ng ating Wednesday edition. 55 minutos, 25 segundos makalipas ang alas 6. Nasa linya ng ating komunikasyon, Vives, ang ating butihing Father Arnold Abelardo na siyang chaplain ng Philippine Orthopedic Center na kung saan ay magpapakawala tayo ng ilang spiritual message para higit pang mapag-ibayo ang ikangay pagharap natin Diriwang ng Pasko. sa diwa ng Pasko. Father Arnold Abelardo, magandang umaga po. Merry Christmas. Magandang umaga po sa inyo at maligayang Pasko sa lahat ng nanonood at nakikinig at sa inyo po dyan. Okay, kami po ni Vivian dito
isama nyo na po sa bendisyon ng Kapaskuhang ito at na nais marinig ng sambayan ng Pilipino ang ating pong spiritual message for this Christmas, Father. Yes, ngayon po at isang tikit na lang at Pasko na at ngayong gabi ay marami na ang naggagayak at abalang-abala ngayon para sa ating Noche Buena. Ito ay isang okasyon ng pagdiriwang at pasasalamat dahil sa Paskong ito ay makakamta natin at mararamdaman ang pagsilang ng ating Panginoong Jesus. So kaya ang lahat ay masayang-masaya. Ang buong mundo ay maraming Christmas light, Christmas tree at iba't ibang mga kulay para ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, ating tagapagligtas. So sana po ang buong sambayanan ay magkaroon ng espiritu ng pagbibigayan, pagmamahalan, patawaran, at hindi pag-uunawaan para nang noon itong Paskong ito ay maging masaya at mabunga. Yan po ang ating gustong ibahagi sa mga kababayan natin at mga nanonood at nakikinig sa inyo. Okay, maging makabuluhan ng Pasko sa pamamagitan ng pagbibigay at pagpapatawad. Yun, okay. Maraming salamat po. Yes. Father Arnold Abelardo, chaplain ng Philippine Orthopedic Center. Okay, mercy and compassion. Yes. Yun, okay. So, Bibs, Basahin muna natin ang ilang mga pagbati sige, sa ihabol ating mo. text. Okay, maupay nga Pasko Ate Vivian at manigong bagong taon Kuya Francis. At mula po yan kay Junjun Kalong ng Barangay Rawis, Calbayog City. Good morning, Sir Francis and Ma'am Vivian. Merry Christmas po sa inyo. Mula kay Anthony Suyu ng Larion Alto, Tuguegarao City. Good AM, Vivian at Kuya Francis. Pakigreet naman po ng Merry Christmas sa Gakat, Libagon, Southern Leyte. Thanks po mula kay Ninzes Cabillas. Good AM, Ka Francis, Ma'am Vivian. Binabati ko lang ang lahat ng aking kamag-anakan sa buong Pilipinas ng maligayang Pasko. Ako po si Felix Polikit Baste ng Pangian, Malita, Davao Occidental. Maraming salamat po. And Merry Christmas, Sir Francis, Ma'am Vivian. Maulan po dito sa Sulat, Eastern Samar. May kuryente na rin po sa poblasyon, ang munisipyo at ilang bahay-bahay. Pero karamihan po ay nagpapasko na. Maraming salamat po sa inyo and Merry Christmas po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Mabuhay kayong lahat. So, Vibs? Yes, puntahan muna natin si Zarina Lusuegro. Zarina, magandang umaga. Yes, maraming salamat, Vivian. Narito na ang mga karagdagang balita para sa araw na ito. 6 na bata po ang naputukan ayon sa Department of Health. So ayon po sa DOH, National Epidemiology Center, ang mga batang ito ay nasa edad 6 na biktima o dito ay nagsasabi sila mismo ang nagsindi po ng paputok habang 4 naman ang nasugatan dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na pikulo. Sa ngayon ay wala pa namang naiulat na kaso ng firecracker ingestion at biktima ng ligaw na bala. Kaugnay nito, patuloy ang panawagan ng DOH sa ating mga kababayan na iwasan na ang paggamit ng paputok sa pagsalubog ng Pasko at Bagong Taon. Batay po sa datos ng DOH, umabot sa mahigit 1,000 ang naitalang fireworks-related injuries noong December 21, 2013 hanggang January 5, 2014. Samantala, binasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ni OnLive Technology Resource Center Director General Dennis Cunanan na makabiyahe sa Estados Unidos mula December 29 hanggang January 20 ng susunod na taon. Batay po sa inilabas na resolusyon ng Anti-Graft Court, ang inihaying urgent motion to travel ng kampo ni Cunanan ay kulang sa merito. Sa kabila naman ito, una ng pinayagan ng 1st at 5th Division ang naturang opisyal na makaalis ng bansa mula December 9 at December 19. Si Cunanan po ay nahaharap sa 7 counts of graft sa 1st, 3rd at 5th Divisions dahil umano'y maanumalyang paggamit sa pork barrel fund. At yan po muna ang mga balita sa mga oras na ito. Balik na tayo kay Vivian and Francis sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Zarina Lusuegro. At dito na po mga kaibigan, nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari po ninyong panoorin ang aming delayed telecast mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13 o sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia, nagsasabing Merry Christmas and Happy New Year. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino, nag-iwan ng isang mapayapa, masagana at magandang umaga
Have a nice Wednesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ho, 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 ho! We wish you